Si Samuel Sam Rodriguez ay isang tahimik at masipag na magsasaka na lumaki sa paanan ng kabundukan ng San Andres, isang maliit na baryo na halos hindi pa nararating ng makabagong teknolohiya. Sa kabila ng pagiging simpleng tao, si Sam ay tinitingala ng kanyang mga kapitbahay dahil sa kanyang malasakit sa kapaligiran at sa masipag niyang pagtatrabaho sa bukirin. Sa tuwing sasapit ang madaling araw, madalas siyang makikitang naglalakad sa makipot na daan patungo sa kanyang taniman ng palay. Bitbit ang kanyang kalabaw at mga gamit sa bukid, may laging ngiti sa kanyang labi kahit na alam niyang mahirap ang kanyang pinagdaraanan araw-araw. Kilala siya ng mga tao bilang isang taong mabait, masipag, at mapagmahal sa kalikasan. "Sam, ihaahon mo na naman ba lahat ng yan?" Tanong ni Aling Rosa, ang tindera sa kanto, habang minamasdan si Sam na may dalang sako ng mga binhi ng palay. "Oo po, Aling Rosa, kaya naman po ng likod ko to," sagot ni Sam sabay ngiti. "Ang sipag mo talaga, Sam. Palaging nakangiti kahit tambak ang trabaho," sabi ni Aling Rosa na tila may paghanga sa boses. Paano ba yan, Aling Rosa? Mas magaan naman ang trabaho kung masaya mo itong ginagawa," sabi ni Sam bago tuluyang naglakad palayo. Lingid sa kaalaman ng maraming tao sa baryo, si Sam ay hindi basta simpleng magsasaka lamang. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng 10 malalawak na hasyenda sa buong probinsya. Isang yamang iniwan sa kanya ng kanyang yumaong lolo na si Don Felipe Rodriguez. Bagamat mayroon siyang kakayahan upang mamuhay ng marangya, pinili ni Sam ang tahimik at simpleng buhay ng isang ordinaryong magsasaka. Sa kanyang paniniwala, mas mahalaga ang pagpapahalaga sa lupa at kalikasan kaysa sa pagpapakitang tao ng kayamanan. Kaya't kahit alam niyang sa isang iglap ay maaari siyang maging pinakamayamang tao sa kanilang lugar, nanatili siyang tahimik tungkol dito. Isang araw, habang nagsasaka si Sam sa kanyang palayan, isang kotseng hindi pamilyar ang huminto sa may kalapit na kalye. Mula rito ay bumaba ang isang magandang dalaga na may mahabang buhok at maamong mukha. Nakasuot siya ng kaswal ngunit elegante, tila bagyong dumating mula sa lungsod na lubos na naiiba sa payak na tanawin ng baryo. Siya si Elena Vasquez, isang arkitekto mula sa Maynila na napunta sa baryo para sa isang community project. "Magandang umaga po," bati ni Elena kay Sam, na bahagyang natigilan sa kanyang pagsasaka nang makita ang dalaga. "Magandang umaga rin," sagot ni Sam, pilit na itinago ang kanyang pagkabigla. "Pasensya na po kung naabala ko kayo. Ako po si Elena. Bago lang ako rito at nagbabakasakali lang po kung may mapagtatanungan tungkol sa proyekto namin dito sa baryo," paliwanag ni Elena. Sa unang tingin pa lamang, alam ni Sam na ibang-iba si Elena sa karaniwang mga taga-baryo. Pero sa kabila ng magarbong kilos ng dalaga, nakita niya ang sinseridad nito. Ipinakita ni Sam ang kanyang kabutihang loob at sinamahan si Elena sa baryo. Habang nag-uusap sila, nagkwento si Sam tungkol sa kalikasan at sa mga simpleng paraan kung paano niya inaalagaan ang kanyang lupain. Nakikinig si Elena at tila unti-unting nahuhulog ang kanyang loob kay Sam. "Napakaalaga mo sa lupa. Hindi ko akalain na may tao palang may ganitong pananaw sa probinsya. Kadalasan kasi, sa lungsod, puro gulo at pera ang iniisip ng mga tao," sabi ni Elena habang pinagmamasdan ang taniman ng palay. "Sa amin kasi, Miss Elena, mahalaga ang lupa. Ito ang nagbibigay ng buhay sa amin. Kung aalagaan mo ang lupa, aalagaan ka rin nito," paliwanag ni Sam. "Ang ganda ng pananaw mo. Siguro nga, mas marami pa akong matutunan dito kaysa sa inaasahan ko," sagot ni Elena na may ngiti. Mula sa araw na iyon, mas lalong naging malapit sina Sam at Elena. Araw-araw, sinasamahan ni Sam si Elena sa iba't ibang lugar sa baryo. Ipinakilala niya ang dalaga sa mga tao at tinuruan pa siya ng ilang bagay tungkol sa tradisyonal na pagsasaka. Sa tuwing kasama ni Elena si Sam, nararamdaman niya ang payapang buhay na matagal na niyang hinahanap. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, unti-unti silang nagkakagustuhan sa isa't isa. Isang gabing maliwanag ang buwan, nag-uusap ang dalawa sa isang kubo sa gitna ng bukid. "Sam,
Hindi ko akalain na ganito pala ang buhay dito. Simula nang makilala kita, parang gusto kong tumira rito ng mas matagal. Sabi ni Elena habang nakatingala sa mga bituin. Kung gusto mo, maaari kang bumalik kahit kailan. Lagi akong nandito. Sagot ni Sam. Paano kung hindi na lang ako umalis? Tanong ni Elena na tila pabiro ngunit may halong sinseridad. Baka hanapin ka ng pamilya mo. Hindi ba't sanay ka na sa maginhawang buhay sa syudad? Sam, minsan hindi sapat ang maginhawang buhay. Mas mahalaga ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo at dito ko natagpuan iyon. Sagot ni Elena na tila nagbibigay ng pahiwatig sa nararamdaman niya. Ngunit hindi lahat ay kasing payapa ng mga sandaling iyon. Alam ni Sam na ang pamilya ni Elena, lalo na ang ama nitong si Don Alejandro Vasquez, ay kilalang mapanuri at mapanghusga sa mga mahihirap. Batid niyang kung malalaman ng pamilya ni Elena ang tungkol sa kanilang relasyon, maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang problema. Kaya't nanatiling tahimik si Sam at si Elena tungkol sa kanilang namumuong pagmamahalan. Pinili nilang magtago sa simpleng mundong kanilang binuo, kahit na alam nilang may malaking pader na humaharang sa kanila, ang pader ng agwat sa estado ng kanilang buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, mula nang unang makilala ni Elena si Sam, naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Tuwing tapos na ang trabaho ni Sam sa palayan, umuupo siya sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng ilog. Dito niya gustong magpahinga, makinig sa agos ng tubig, at magbasa ng lumang aklat na iniwan ng kanyang lolo. Nakasanayan na rin niyang dalhin ang ilang prutas mula sa kanyang taniman bilang merienda. Ang simpleng gawain na ito ay nagsimulang maging espesyal mula nang dumalaw si Elena. Minsan, habang nililipat ni Sam ang mga hinog na saging mula sa sako patungo sa isang basket, narinig niya ang pamilyar na boses ng dalaga. Ang aga mo namang magtrabaho, Sam! Masiglang bati ni Elena habang papalapit siya. Miss Elena, hindi ko na nga napansin ang oras. Kapag nasa trabaho ka, parang mabilis ang takbo ng panahon. Sagot ni Sam na may bahagyang ngiti. Siguro nga, pero hindi ba nakakapagod ang ginagawa mo araw-araw? Tanong ni Elena habang naupo sa tabi ni Sam. Sa totoo lang, hindi. Mahal ko ang ginagawa ko. Ang pagsasaka, para sa akin, hindi lang trabaho. Parang sining din ito. Araw-araw kang may natututunan. Araw-araw kang may bagong nakikita. Paliwanag ni Sam habang tinitingnan ang mga matang, tila nag-aabang ng sagot. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong humanga si Elena kay Sam. Hindi lang ang sipag niya ang nagpapahanga sa dalaga, kundi pati na rin ang malalim niyang pangunawa sa kalikasan. Si Sam ang uri ng tao na tinitingnan ng lupa bilang isang buhay na nilalang, isang bagay na dapat pahalagahan at protektahan. Sa tuwing magkasama sila, kinukwento ni Sam ang mga simpleng bagay na madalas hindi pinapansin ng iba. Paano tumutubo ang palay, paano nakakatulong ang ulan sa taniman, at paano masisigurong may ani pa rin kahit hindi ideal ang panahon. Si Elena, na dati hindi naiintindihan ang ganitong mga bagay, ay natututo na ring makita ang ganda sa simpleng buhay na ito. Sam, sa lungsod, puro ingay, puro pagmamadali. Dito ang tahimik, ang linis. Parang mas totoo, sabi ni Elena isang hapon habang nakatayo sila sa gitna ng taniman. Dito kasi, Miss Elena, mararamdaman mo ang buhay. Hindi mo lang nakikita, nararamdaman mo talaga. Dito, bawat araw, may bago kang dahilan para magpasalamat. Sagot ni Sam. Tama ka, Sam. Dati, iniisip ko, kaya lang siguro nagiging masaya ang mga magsasaka kasi hindi nila alam ang mas maginhawang buhay. Pero ngayon, nakikita ko na hindi yun totoo. Ang tunay na kaligayahan, hindi nasusukat sa pera o sa dami ng gamit. Nasa simpleng pamumuhay pala, ani ni Elena. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, unti-unti na ring nagbabago ang nararamdaman ni Elena para kay Sam. Hindi lang paghanga ang nararamdaman niya ngayon. Isang malalim na koneksyon ang nabubuo sa pagitan nila. Parang sa tuwing kasama niya si Sam, nararamdaman niyang buo siya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng kanyang puso ang nag-aalala.
Paano kung malaman ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanila? Ang kanyang ama, si Don Alejandro Vasquez, ay kilalang mapanghusga at hindi marunong tumanggap ng tao mula sa mas mababang estado ng buhay. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat kung malalaman nila. Sam, naisip mo na ba kung anong mangyayari kung malaman ng pamilya ko ang tungkol sa atin? Tanong ni Elena minsan, habang sila'y nakaupo sa tabi ng ilog. Miss Elena, ayoko pang isipin iyon. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Sapat na iyon para sa akin. Sagot ni Sam. Bagamat ramdam niyang hindi madaling sagutin ang tanong na iyon. Pero paano kung dumating ang araw na hindi na natin maitago ito? Alam mo naman kung paano sila, Sam. Mapanlait sila sa mahihirap, patuloy ni Elena, halatang nag-aalala. Alam ko, pero sa tingin ko, may tamang panahon para sa lahat. Kapag dumating na yon, haharapin natin ng magkasama. Sagot ni Sam, sinusubukang pakalmahin ang kalooban ni Elena. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, mas lalo nilang pinipiling itago ito. Pinapangalagaan nila ang mga sandaling magkasama sila, mga sandaling puno ng tawa, kwentuhan, at pag-asa. Sa kabila ng hirap ng kanilang sitwasyon, natutunan ni Elena na mas mahalaga ang taong nagpapasaya sa kanya kaysa sa kayamanan o titulo. Si Sam naman ay mas lalong humanga sa dalaga. Sa kabila ng pagiging mayaman at mula sa lungsod, nakita niya kay Elena ang isang puso na marunong magpakumbaba at umunawa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, alam nilang hindi nila kayang itago ang lahat ng walang hanggan. Mas nagiging mahirap ang pagpigil sa mga damdaming gusto nilang ipakita sa iba. Habang mas lumalalim ang kanilang pagmamahalan, mas dumarami rin ang tanong na dapat nilang sagutin. Mga tanong na maaaring baguhin ang lahat ng kanilang pinanghahawakan. Isang linggo ng umagang iyon, nagpasya si Elena na dalhin si Sam sa Maynila upang ipakilala siya sa kanyang pamilya. Bagamat may alinlangan, hindi maiwasan ni Elena ang ideyang ito. Alam niyang mahalaga na malaman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa relasyon nila ni Sam. Ang nais niyang ipakita sa pamilya niya ay isang mabuting tao na tapat sa kanyang sarili, kahit pa isang simpleng magsasaka lamang. Pagdating nila sa Maynila, kapansin-pansin ang pagkakaiba ng mundo ni na Sam at Elena. Si Sam, sanay sa hangin ng probinsya at sa maliliit na daan, ay tahimik lamang na nakatingin sa mga matataas na gusali at magagarang sasakyan ng lungsod. Si Elena naman ay palaging nakatingin kay Sam, umaasang kahit papaano ay magiging maayos ang araw na ito. Nang tumigil sila sa harap ng malaking mansyon ng pamilya Vasquez, hindi maiwasan ni Sam ang humanga sa laki ng tahanan. Subalit alam niyang hindi ito ang tunay na sukatan ng tagumpay. Sam, relax ka lang ha? Ipapakilala kita sa kanila, pero huwag kang masyadong kabahan. Paalala ni Elena bago sila bumaba ng sasakyan. Hindi ako kinakabahan, Miss Elena. Basta't kasama kita, kaya ko to. Sagot ni Sam habang pinipilit magpakalakas ng loob. Pagpasok nila sa mansyon, sinalubong sila ng magagarang chandelier, malalawak na salas, at mamahaling muebles. Napatingin si Sam sa mga portrait ng pamilya na nakasabit sa dingding. Mga mukha ng mayayamang tao na tila tumititig sa kanya. Ngunit ang pinakamabigat na titig ay mula kay Don Alejandro Vasquez, ang ama ni Elena, na agad na bumungad sa kanila. Nakaupo ito sa isang malambot na sofa, hawak ang isang baso ng brandy, at nagbigay ng tingin na parang sumisiyasat sa bawat galaw ni Sam. So, ikaw pala ang sinasabing espesyal ng anak ko, panimula ni Don Alejandro. Malamig ang tono. Ako po si Samuel Rodriguez, sir. Mahinahong sagot ni Sam habang nakatayo ng tuwid. Anong trabaho mo, Mr. Rodriguez? Tanong ni Don Alejandro, bagamat halata na alam na niya ang sagot. Isa po akong magsasaka, buong paggalang na sagot ni Sam. Sa narinig, napatawa ng bahagya ang nakababatang kapatid ni Elena na si Emilio. Sumunod din ang ilang malalakas na halakhak mula sa iba pang miyembro ng pamilya na naroroon. Tila hindi nila makapaniwalang ang lalaking ipinakilala ni Elena ay isa lamang simpleng magsasaka. Sam, sa tingin mo ba, karapat-dapat kang mapunta sa anak ko?
diretsahang tanong ni Don Alejandro. Hindi po sa pagiging mayaman o sa posisyon sa buhay nakasalalay ang pagiging karapat-dapat, sir. Ang mahalaga ay kung paano mo mamahalin at rerespetuhin ang isang tao, sagot ni Sam, matatag ang boses. Talaga? Sa tingin mo ba, maiintindihan ng anak ko ang ganitong klaseng buhay? Isang hampas lupa na tulad mo ang magpapakasaya sa kanya? Matalim na tanong ni Don Alejandro. Hindi sumagot si Sam. Sa halip tumingin siya kay Elena, na halatang kinakabahan at hindi alam ang gagawin. Alam ni Sam na ayaw ni Elena na mapahiya siya, kaya't pinili niyang manatiling kalmado. Kahit ang ina ni Elena na si Senyora Beatriz ay halatang walang tiwala sa kanya. Tumango-tango lamang ito, tila ba sinasabi sa sarili, hindi tatagal ang lalaking ito sa mundo namin. Anak, biglang sabat ni Senyora Beatriz. Siguro naman naiintindihan mo kung bakit hindi tama ang relasyon na to. Marami kang pwedeng piliin. Mga mayayaman, edukado, at may maipagmamalaki sa lipunan. Ma, hindi naman sa pera o estado ng buhay nakikita ang tunay na halaga ng tao, sagot ni Elena, bagamat halatang nagpipigil ng luha. Pero anak, anong maibibigay niya sa'yo? Bahay kubo? Bukirin? Hindi mo ba naiisip kung paano katitingnan ng mga kaibigan natin sa lipunan? Sabat ni Don Alejandro. Pa, mahal ko si Sam. Hindi siya ang klase ng tao na ginagamit lang ang pera o pangalan para magustuhan. Siya ang nagpapakita sa akin ng totoong mundo, ng kung ano ang tunay na mahalaga. Sagot ni Elena, na tila nagkakalakas ng loob. Sa kabila ng mga salitang iyon, nanatiling matigas ang puso ng pamilya Vasquez. Para sa kanila, walang puwang sa kanilang marangyang mundo ang isang magsasaka. Sa kanilang mata, si Sam ay isang hampas lupa, walang halaga, at walang maipagmamalaki. Ngunit hindi sumagot ng masama si Sam. Pinili niyang manatiling mahinahon, kahit na sa kalooban niya ay ramdam niya ang sakit ng bawat salitang binibitawan nila. Sir, muling nagsalita si Sam. Naintindihan ko po ang posisyon ninyo. Naintindihan kong mahirap kayong maniwala sa isang tulad ko. Pero gusto ko lang pong malaman ninyo na ang nararamdaman ko para kay Elena ay totoo. At handa akong gawin ang lahat para patunayan yon. Tiningnan siya ni Don Alejandro mula ulo hanggang paa, at sa huli ay tumawa ng malamig. Huwag kang magpakita sa harap namin ulit, Mr. Rodriguez. Mas mabuting humanap ka ng babaeng nababagay sa'yo, sabi nito bago umiling. At iniwan silang magkasama sa sala. Pinamulahan ng mukha si Elena. Halos hindi niya malaman kung paano hihingi ng tawad kay Sam. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Sam ang kanyang kamay. Elena, okay lang. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kanila. Alam ko kung sino ako at sapat na yon para sa akin, mahinang sabi ni Sam. Pero Sam, hindi sila makikinig kahit anong gawin ko. Paano natin maipaglalaban to kung ganito sila? Tanong ni Elena na puno ng pag-aalala. Huwag mong alalahanin, Elena. Ang mahalaga, nasa atin ang isa't isa. Sa tamang panahon, maiintindihan din nila. Sagot ni Sam, ngumingiti kahit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Bagamat masakit ang kanilang narinig mula sa pamilya Vasquez, nanatili silang magkasama at nanindigan para sa kanilang pagmamahalan. Si Sam, sa kabila ng panlalait, ay nanatiling kalmado. Alam niyang hindi susukat ang kanyang halaga sa mga salitang binitawan ng iba. Ang mahalaga para sa kanya ay ang pagkakaunawaan nila ni Elena at ang pag-asa na balang araw, maipapakita nila sa mundo ang katotohanan ng kanilang pagmamahalan. Kinabukasan matapos ang mainit na tagpong iyon sa mansyon ng mga Vasquez, si Elena ay pinatawag ni Don Alejandro sa kanilang study room. Ang mabigat na kahoy na pinto ay tila naging mas mabigat pa sa kanya sa bawat hakbang palapit dito. Alam niyang ito na ang sandaling 3 gabi na niyang iniiwasang harapin. Elena, umupo ka. Malamig na wika ng kanyang ama habang nakaupo ito sa malaking leather chair na tila trono. Sa harapan nito ay isang mesa na puno ng mga dokumento at mahalagang papel. Napansin ni Elena ang mga hikaw ng kanyang ina na kumikinang mula sa kabilang gilid ng kwarto. Nasa tabi nito si Emilio, ang kanyang kapatid, na abala sa kanyang cellphone
ngunit pasulyap-sulyap kay Elena. Ano na ang desisyon mo? Diretsahang tanong ni Don Alejandro. Ang boses nito ay hindi na mabigat, bagkus ay diretso at walang espasyo para sa pagtutol. Elena, maayos na lalaki si Marco Montemayor, singit ni Senyora Beatriz, na noon pa man ay nagnanais ng kasunduan sa pamilya Montemayor. May pinag-aralan, may maipagmamalaki, hindi tulad niya. Hindi kailangang banggitin ang pangalan. Alam nilang lahat na ang tulad niya ay si Sam, ang lalaking halos hindi umabot sa kahit anong pamantayan ng kanilang lipunan. Pa, alam kong may plano kayo para sa akin. Simula ni Elena, ngunit nahinto siya nang itaas ni Don Alejandro ang kamay. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy, Elena. Nagsalita na ako kagabi. Hindi ko nahahayaang bumalik pa sa buhay mo ang lalaking iyon. Kung ipipilit mo pa ang iyong gusto, huwag mo akong asahang susuporta sa'yo. Malamig na banta ng kanyang ama. Elena, bagamat alam niyang mahal na mahal niya si Sam, ay naramdaman ang bigat ng desisyong kanyang kinakaharap. Sa huli, tumango siya. Sige po pa. Napakabigat ng pakiramdam ni Elena habang nilalakad ang pasilyo pauwi sa kanyang kwarto. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila nasasakal siya sa loob ng mansyon sa kabila ng karangyaang nakapaligid sa kanya. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ng kanyang ama, ngunit mas paulit-ulit niyang naiisip ang mukha ni Sam, ang mukha ng taong handang magsakripisyo para sa kanya. Samantala si Sam ay naghihintay pa rin sa may bakuran. Nang makita niya si Elena, agad siyang tumayo at nginitian ang dalaga, ngunit mabilis din itong nawala nang makita niya ang lungkot sa mga mata nito. Elena, ayos ka lang ba? Tanong ni Sam habang unti-unting lumalapit. Sam, sagot ni Elena na tila hindi mahanap ang tamang salita. Tumulo ang kanyang luha, ngunit pilit niyang pinigilan ang paghikbi. Sam, pasensya ka na, pero hindi ko na kayang ipagpatuloy pa to. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sam, bagamat ramdam niya na ang sagot bago pa man ito lumabas sa bibig ng dalaga. Sinabi na ng pamilya ko, hindi ko pwedeng piliin ka. Pasensya na, Sam. Mahal kita, pero hindi ko kayang suwayin ang ama ko. Hindi ko kayang makita siyang nagagalit sa akin. Sana maintindihan mo. Paliwanag ni Elena habang pilit na nilalabanan ang sakit sa kanyang dibdib. Elena, naiintindihan ko, sagot ni Sam. Kahit ramdam niya ang lungkot, hindi niya pinakitang masama ang loob niya. Gusto ko lang na maging masaya ka, kahit pa hindi ako ang kasama mo. Salamat, Sam. Salamat sa lahat ng ipinakita mo sa akin, sagot ni Elena bago tumalikod at naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Habang papalayo si Sam sa mansyon, tila bumigat ang bawat hakbang niya. Bagamat tinanggap niya ang desisyon ni Elena, hindi maitatangging masakit ito para sa kanya. Hindi niya binanggit, ni hindi niya naisip na ipakita ang tunay niyang pagkatao. Nanatili siyang tahimik tungkol sa kanyang yaman at mga hasyenda dahil alam niyang ang pagmamahalan nila ni Elena ay hindi dapat nakabatay sa pera o estado sa buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi sapat ang pagmamahal lamang. Pagbalik niya sa probinsya, bumalik siya sa nakasanayang buhay. Sa kabila ng sakit ng kalooban, nagpatuloy siya sa trabaho sa kanyang hasyenda. Sa araw-araw na paggising niya bago ang bukang liwayway, sa pag-aararo ng lupa at sa pag-aalaga ng kanyang mga tanim, ginamit niya ang kanyang trabaho bilang paraan upang makalimutan ang masakit na nangyari. Ang mga empleyado niya, bagamat nagtatanong kung bakit tila mas tahimik siya ngayon, ay hindi na nag-usisa pa. Elena, si Ma'am Elena pa rin ang nasa isip mo, ano? Tanong ni Mang Ramon, isa sa matagal ng katiwala ni Sam, isang araw habang nagtutulungan sila sa taniman. Hindi naman, Mang Ramon. Marami lang akong iniisip, sagot ni Sam, bagamat halata sa tono niya ang kalungkutan. Kasi naman, Sam, kung tutuusin, hindi mo naman kailangang habulin pa ang mga taong hindi kayang tanggapin kung sino ka talaga. Pero kung ako ang tatanungin, ang babae na talagang para sa'yo, babalik yan kahit anong mangyari. Ngumiti si Sam. Sana nga, Mang Ramon, sana nga.
Habang si Sam ay muling nakatuon sa kanyang mga gawain, si Elena naman sa Maynila ay pilit pinapaniwala ang sarili na tama ang kanyang naging desisyon. Ngunit gabi-gabi, bago siya matulog, hindi niya maiwasang maalala ang mga araw na magkasama sila ni Sam. Ang mga simpleng usapan sa ilalim ng puno, ang mga paglalakad sa gilid ng ilog, at ang mga ngiti ni Sam na tila nagtatanggal ng lahat ng kanyang pangamba. Sa kabila ng kanyang pagsunod sa kagustuhan ng kanyang ama, hindi niya maitatangging mahal niya si Sam. Ngunit sa pagkakataong ito, naniniwala siyang ginawa niya ang tama. Si Sam, matapos ang lahat ng sakit na naranasan, ay bumalik sa probinsya at nagpatuloy sa tahimik na buhay bilang isang magsasaka. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, lalo na ng pamilya Vasquez, ay ang tunay na kalagayan ni Sam. Hindi lamang siya basta-basta magsasaka. Sa kabila ng panlalait sa kanya, siya pala ang tagapagmana ng 10 malalawak na hasyenda na naiwan ng kanyang yumaong lolo. Subalit sa halip na ipamalita ito o gamitin para ipagyabang ang sarili, pinili niyang panatilihing lihim ang kanyang yaman. Ang 10 hasyenda na ito ay hindi lamang taniman ng palay. May mga plantasyon ng kape, mangga, at niyog na lahat ay maayos niyang pinapatakbo. Bago pa man siya makilala ni Elena, palagi nang nasa ilalim ng pangalan ng kanyang yumaong lolo ang mga hasyenda, kaya't akala ng lahat ay pag-aari pa rin ito ng matandang Rodriguez. Si Sam naman, imbis na gumamit ng titulo ng Don o magpakilalang mayaman, ay nagkusang loob na gawing pangunahing trabaho ang pagsasaka. Naniniwala siyang mas importante ang simpleng pamumuhay at ang tamang pagtrato sa mga tao kaysa sa magpakitang gilas ng yaman. Sam, nakita mo ba ang bagong batch ng binhi? Tanong ni Mang Ramon isang umaga habang sinusuri nila ang lupain. Oo, Mang Ramon. Pati ang irigasyon inayos na rin, sagot ni Sam. Ang sipag mo talaga, Sam. Sa totoo lang, hindi namin ramdam na ikaw ang amo dito. Parang isa ka sa amin, sagot ng matandang katiwala, bakas ang paggalang sa kanyang tinig. Ganun naman talaga, Mang Ramon. Kung gusto mo ng maayos na ani, kailangan mong maging bahagi ng proseso. Hindi ka pwedeng nakaupo lang at naghihintay ng resulta. Lahat ng bagay pinaghihirapan, sagot ni Sam habang ngumiti at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi lamang sa kanyang mga tauhan kilala si Sam. Ang ibang mga magsasaka sa kalapit na bayan ay lumalapit din sa kanya upang humingi ng payo. Alam nilang, bukod sa pagiging maalam sa pagsasaka, si Sam ay tapat at mapagbigay. Kapag may ani siyang sobra, hinahati niya ito sa mga nangangailangan. Kapag may bagong teknolohiya na makakatulong sa pagsasaka, binabahagi niya ito sa iba. Sa kabila ng kanyang pagiging amo ng napakaraming lupain, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi niya ginamit ang kanyang kayamanan para magmataas, kundi ginamit niya ito para makapagbigay ng mas maraming trabaho at mas magandang buhay sa kanyang komunidad. Habang patuloy na lumalago ang kanyang negosyo sa agrikultura, mas lalo rin siyang nakilala sa kanilang probinsya. Ang amo na parang isa rin sa amin, sabi ng maraming tao. Si Sam, sa kabila ng kanyang kayamanan, ay hindi kailanman nagbago. Hindi niya kailanman hinangad na makapaghiganti sa mga taong tumingin ng mababa sa kanya. Ang prinsipyo niya sa buhay ay simple. Mas importante ang paggawa ng tama kaysa sa pagpapakita ng galing. Isang araw, habang nasa opisina siya ng hasyenda, pumasok si Mang Ramon na may daladalang listahan ng mga magsasakang nangangailangan ng tulong dahil sa hindi inaasahang pagbaha. Sam, eto ang mga pamilyang naapektuhan ng ulan noong isang linggo. Malaking pinsala ang nagawa, pati yung mga tanim nila nawala, sabi ni Mang Ramon habang inilapag ang listahan sa mesa ni Sam. Bumili na tayo ng bagong binhi para sa kanila at dagdagan natin ng abono para makabawi sila, sagot ni Sam na hindi man lang nag-isip ng 2 beses. Ang laking pasasalamat nila sa'yo, Sam. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa to. Parang mas iniisip mo pa ang iba kaysa sa sarili mo, ani Mang Ramon. Mang Ramon, kung ako ang nasa lugar nila, sigurado akong may tutulong din sa akin. Kaya't mas mabuting gawin na natin ang tama ngayon kaysa sa maghintay pa ng iba, sagot ni Sam na puno ng paninindigan.
Habang palaging abala si Sam sa kanyang trabaho at pagtulong sa komunidad, nanatili siyang maingat sa pagpapahayag ng kanyang tunay na estado. Hindi dahil sa gusto niyang magtago, kundi dahil nais niyang makilala ng mga tao base sa kanyang pagkatao, hindi sa dami ng pera sa kanyang bangko. Sa kabila ng mga chismis tungkol sa pag-aari ng hasyenda, ni minsan ay hindi siya nagpaliwanag. Sa halip, patuloy niyang pinapalago ang kanyang imperyo sa paraang patas at mapagmahal. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi pa rin bumabalik sa isip ni Sam ang ideya ng paghihiganti. Kahit panilait siya ng pamilya Vasquez at tinawag na hampas lupa, wala siyang balak na gamitin ang kanyang kayamanan upang ipahiya ang mga ito. Para kay Sam, mas mainam ng tahimik na magpatuloy sa kanyang buhay at tulungan ang mas maraming tao. Ang kanyang kayamanan ay hindi naging hadlang sa pagiging mabuting tao. Bagkus, naging tulay ito para mas marami siyang magawa para sa kapwa. Sa kanyang puso, alam ni Sam na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian. Nasusukat ito sa kung paano mo ginamit ang iyong yaman para sa ikabubuti ng iba at kung paano ka nanatiling tapat sa iyong mga prinsipyo. At sa bawat araw na lumilipas, habang patuloy niyang pinalalago ang kanyang mga hasyenda, alam ni Sam na ginagawa niya ang tamang bagay, hindi para sa sarili niyang kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng buong komunidad. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang sundin ni Elena ang kagustuhan ng kanyang pamilya, ipinakilala sa kanya si Marco Montemayor. Si Marco ay isang kilalang negosyante sa Maynila, guwapo, matalino, at may angking tikas na bumabagay sa marangyang lifestyle ng pamilya Vasquez. Mula sa kanyang formal na kasuotan hanggang sa magagara niyang kotse, kitang-kita ang yaman ni Marco. Ngunit sa likod ng kanyang maayos na anyo, mayroon siyang ugaling hindi madaling itago. Siya ay arogante at mahilig ipagmayabang ang kanyang kayamanan. Anak, gusto kong makilala mo si Marco. Siya ang bagong kasosyo natin sa proyektong kondominium sa Makati. Wika ni Don Alejandro habang nakatayo sila sa gilid ng malaking swimming pool sa kanilang bakuran. Elena, heto na ang pagkakataon mong makakilala ng isang tunay na gentleman, sabat ni Senyora Beatriz, na abala sa pag-aayos ng kanyang alahas. Nagkatinginan lamang sina Elena at Marco nang hindi gaanong sigurado ang dalaga kung paano tatanggapin ang sitwasyon. Alam niyang gusto ng kanyang pamilya na maging malapit sila ni Marco, ngunit ramdam niyang may distansya pa rin siya sa lalaking ito. Sa mga susunod na linggo, naging mas madalas ang pagdalaw ni Marco sa mansyon ng mga Vasquez. Kasama niya ang kanyang mga bodyguard at mamahaling mga regalo para kay Elena. Ang bawat galaw ni Marco ay tila sinasadya upang ipakita kung gaano siya kayaman. Mula sa kanyang koleksyon ng luxury watches hanggang sa mga exclusive events na dinaluhan nila, palaging binabanggit ni Marco kung gaano kalaki ang kanyang negosyo at kung gaano kaganda ang buhay niya. Elena, I just closed $1 million deal last week. Of course, that's just normal for someone like me. Kuwento ni Marco habang kumakain sila ng hapunan kasama ang pamilya Vasquez. Talaga Marco, ang galing mo talaga. Hindi ka pa rin nagbabago, successful at confident. Sagot ni Senyora Beatriz, na tila aliw na aliw sa kwento ni Marco. Thanks, Senyora Beatriz. Alam mo naman kapag may drive ka at passion, walang imposible. Ikaw naman, Elena, gusto mo ba ng bagong sports car? Pwede kong ibigay sa'yo, sabi ni Marco habang ngumingiti ng bahagya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagpapakita ng yaman at tagumpay, hindi pa rin magawang mahalin ni Elena si Marco. Sa bawat ngiti ni Marco, naiisip niya ang payapang ngiti ni Sam. Sa bawat magarang regalo ni Marco, naaalala niya ang mga simpleng prutas na pinupulot ni Sam mula sa kanilang taniman. Sa bawat magarbo at magulong event na kanilang dinaluhan, bumabalik ang alaala ng tahimik at masayang mga hapon nila ni Sam sa tabi ng ilog. Hindi matanggal sa isipan ni Elena kung gaano kasaya at kapayapa ang pakiramdam niya noon. Pakiramdam na tila hindi na niya muling mararanasan. Minsan, habang naglalakad sila sa isang art gallery, tinanong ni Marco si Elena, "So Elena, ano ang plano natin pagkatapos nito? I'm thinking of flying you to Hong Kong for a quick getaway." "Marco, salamat.
Pero mukhang masyado nang mag-arbo ang mga plano mo. Sagot ni Elena nang may pilit ng ngiti. Come on, Elena. I can give you anything you want. You deserve it. Lahat ng magaganda sa buhay, kaya kong ibigay. Sabi ni Marco. Ngunit may halong pilit ang kanyang tono. Sa kabila ng pagiging mabait ni Marco sa kanyang mga galaw, naramdaman niya rin na tila malamig si Elena. Hindi niya makita ang ganap na interes ng dalaga. At sa tuwing sinusubukan niyang mapalapit, parang may harang sa pagitan nila. Nang dumating ang araw na hindi man lang tumawag si Elena pagkatapos ng kanilang date, nagsimulang maapektuhan si Marco. Ang dating tiwala sa sarili ay unti-unting napalitan ng selos. Isang gabi, habang magkausap sila ni Don Alejandro sa telepono, hindi na nakapagpigil si Marco. Don Alejandro, sa tingin ko, hindi seryoso sa akin si Elena. Lagi siyang malayo ang iniisip. Alam kong hindi ako ang iniisip niya. Marco, huwag kang mag-alala. Mahirap lang talaga sa umpisa. Bigyan mo ng oras. Ako na ang bahala kay Elena, sagot ni Don Alejandro, ngunit halatang nababahala rin. Hindi ko gusto ang iniisip ko, pero parang may iba sa puso niya. Alam kong hindi lang ito tungkol sa trabaho o sa pamilya. May iba. Ani ni Marco bago tuluyang ibinaba ang tawag. Sa bawat pagkikita nila, mas lalong naramdaman ni Marco ang distansya ni Elena. Tila hindi niya kayang burahin sa puso ng dalaga ang mga alaala ni Sam. Bagamat hindi niya alam ang tunay na dahilan, ramdam niya ang pagkakaiba ng tingin ni Elena sa kanya kumpara sa nakaraan nitong pagmamahal. Ang ganitong pakiramdam ay unti-unting nagpapalalim ng kanyang selos, dahilan upang mas maging agresibo siya sa panunuyo sa dalaga. Subalit, sa likod ng lahat ng mga magagarang ngiti at handog na yaman, hindi niya maitatanggi sa sarili na hindi niya kayang punuan ang puwang na iniwan ng isang simpleng magsasaka. Ilang taon na ang nakalipas mula nang huling magkita sina Sam at Elena. Nagsimula nang magplano si Don Alejandro Vasquez ng isang malaking proyekto sa probinsya, isang mixed-use development project na magiging sentro ng negosyo at turismo sa rehiyon. Upang maisakatuparan ang balak, kinailangan nilang makipag-usap sa may-ari ng pinakamalaking lupain sa lugar, ang hasyenda na tinatawag na Monte Maria. Sa mga kwento at chismis, ang Monte Maria ay pag-aari ng isang misteryosong negosyante na hindi nagpapakilala sa publiko. Ang alam lang ng mga tao, ito ay minana ng may-ari mula sa kanyang matandang lolo, at sa kabila ng kayamanan nito, hindi niya kailanman ipinamamalita ang kanyang pangalan. Nang marinig ni Don Alejandro ang tungkol sa Monte Maria, agad siyang nagpadala ng liham upang makipagkita sa may-ari. Sa kanyang isipan, sino pa ba ang hindi magpapayag sa isang mabigat na alok mula sa pamilyang Vasquez? Ang mga Vasquez ang isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa kanilang industriya, at sa palagay niya, walang sino man ang tatanggi sa kanilang panukala. Isang araw, sa opisina ng isa sa mga hotel ng pamilya Vasquez, handang-handa na si Don Alejandro kasama ang kanyang team. Sa tabi niya ay si Elena, na ngayon ay tumutulong sa negosyo ng kanilang pamilya. Bagamat nagbago na ang panahon, hindi pa rin nawawala ang matigas at matayog na ugali ng kanyang ama. Si Elena, bagamat nagugustuhan ang aspeto ng pagtulong sa negosyo, ay tila laging malayo ang tingin. Sa loob-loob niya, iba pa rin ang mundong nais niyang tahakin. Ngunit ngayon, wala siyang magawa kundi suportahan ang kanilang proyekto. Anak, darating na raw ang may-ari ng Monte Maria. Siguraduhin mong maayos ang ating presentasyon, bilin ni Don Alejandro habang tinitingnan ang mga papeles. Opo pa, sagot ni Elena, bagamat tila wala sa loob. Kapag nakuha natin ang Monte Maria, tiyak na mas lalong lalago ang pangalan ng ating pamilya. Wala nang mag-aalinlangan sa kakayahan ng Vasquez. At ikaw, anak, ang magmamana ng lahat ng ito. Dagdag ni Don Alejandro habang pinagmamasdan ang malalaking blueprint na nakadisplay sa harap nila. Opo pa, sagot muli ni Elena, ngunit tila may kung anong bumabagabag sa kanya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang inaasahan nilang bisita. Naglakad papasok si Sam Rodriguez. Ngayon ay nakaayos ng maayos sa isang dark blue na suit at may hawak na leather briefcase. Malinis at maayos ang kanyang tindig,
ngunit walang bahid ng pagyayabang. Nang makita siya ni Elena, napasinghap siya ng bahagya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. "Sam?" Halos pabulong na tanong ni Elena, na agad ding natakpan ng kamay upang hindi mapansin ng iba ang kanyang pagkagulat. "Magandang araw sa inyong lahat," mahinahon, ngunit seryosong bati ni Sam habang naupo sa tapat nila. Si Don Alejandro, na noong unay mayroong tiwala sa sarili, ay biglang natigilan. Tiningnan niya ng mabuti ang lalaking nasa harap niya. Akala niya ay may pagkakahawig lang ito kay Sam Rodriguez, ang binatang hampas lupang tinawanan nila noon. Pero hindi. Ang tindig, ang boses, at ang mukha, walang duda, ito ang parehong Sam. Samuel Rodriguez, bulong ni Don Alejandro habang kumukunot ang noo. "Oo, Don Alejandro, ako nga ito. Matagal na rin, hindi ba?" Sagot ni Sam. Malamig ang tono ngunit magalang pa rin. Hindi agad makapagsalita si Don Alejandro. Pati ang ibang miyembro ng team ay napalingon kay Don Alejandro, tila nagtatanong kung bakit kilalang-kilala ng kanilang boss ang taong kaharap nila. Ang dating tinutuligsa nilang binata, ngayon ay isa ng maimpluwensyang negosyante. At ang mas nakakagulat, siya ang may-ari ng Monte Maria. Sa pag-uusap nila, mahinahon si Sam. Bagamat alam niyang nasa kanyang kapangyarihan ang sitwasyon, hindi niya ginamit ito upang ipahiya ang pamilyang Vasquez. Sa halip, maayos niyang ipinaliwanag ang kanyang mga patakaran at panuntunan sa lupaing gustong bilhin ng mga Vasquez. Walang galit, walang panunumbat. Ngunit ramdam nila ang malamig na hangin sa bawat salitang binibitawan niya. "Gusto ko lang pong linawin na ang Monte Maria ay hindi simpleng lupa. Maraming magsasaka ang umaasa rito. Kung gagawin natin itong commercial property, dapat tiyakin nating hindi sila mawawalan ng hanap buhay." Paliwanag ni Sam habang diretso ang tingin kay Don Alejandro. "Tama ka naman, Mr. Rodriguez, pero," sagot ni Don Alejandro, na tila nagpipigil sa sariling magtanong tungkol sa nakaraan, "sigurado akong kaya nating magkasundo. Alam naman nating ito ang pinakamainam na hakbang para sa lahat." Ngunit sa bawat salita ni Don Alejandro, tila ramdam ni Sam ang pilit ng ngiti sa mga labi nito. Hindi niya kailangang marinig ang paghingi ng tawad. Alam niyang ang presensya niya mismo ang nagpapaalala sa pamilya Vasquez ng mga panahong nilait nila siya. Sa tuwing lalapit ang usapan tungkol sa presyo ng lupa, nananatili si Sam na kalmado at diretso. Hindi siya naghangad ng paghihiganti, ngunit hindi rin siya nagbibigay ng puwang para sa sobrang pabor. Nanatili siyang profesional, at sa bawat sagot niya, ramdam nila ang kanyang posisyon. Siya na ngayon ang may kontrol. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin lubos mawari ni Elena ang nararamdaman niya. Naroon ang halong saya na muling makita si Sam, ngunit may kirot na dulot ng kanilang nakaraan. Hindi siya makapaniwala sa transformasyong nakikita niya sa binata. Mula sa simpleng magsasaka na nagpatibok ng kanyang puso noon, ngayon ay isang maimpluwensyang negosyante na may hawak sa kapalaran ng kanilang proyekto. Sa bawat saglit na magtatama ang kanilang mga mata, tila nagbabalik ang lahat ng alaala. Ang payapang bukirin, ang masayang kwentuhan sa ilalim ng puno, at ang mga pangarap na muntik na nilang buuin. Natapos ang kanilang pulong sa malamig na pagtatapos. Walang direktang sagutan, walang pagmamalaki, ngunit ramdam ni Don Alejandro ang kahulugan sa bawat salitang sinabi ni Sam. Sa pagkakataong iyon, napatunayan ni Sam na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o estado. Ang dating binatang tinawanan nila noon, ngayon ay isang taong kanilang kailangan, isang taong tinitingala, at higit sa lahat, isang taong hindi kailanman gumamit ng kayamanan para gumanti. Pagkatapos ng pulong sa opisina, hindi mapakali si Don Alejandro. Ang huling bagay na inasahan niya ay ang muling makaharap si Sam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang hampas lupa, kundi bilang isang taong mas makapangyarihan pa sa kanya. Naguguluhan siya kung paano siya magpapakita ng magandang mukha matapos ang lahat ng sinabi at ginawa nila noon. Alam niyang hindi madaling makuha ang tiwala ng isang taong pinagtawanan at minaliit nila.
Ngunit higit sa lahat, ang pagkakaalam na si Sam ay mas mayaman pa kaysa sa kanila ang mas lalong nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ang pamilyang Vasquez, na dati mataas ang tingin sa sarili, ay biglang nagiging maliit sa harap ng katotohanan. Beatrice, hindi ko alam kung paano natin babawiin ang ginawa natin, sabi ni Don Alejandro habang sila'y nasa hapagkainan. Alejandro, siguro naman mas magiging maayos na ngayon na alam niyang tayo'y humihingi ng tawad, sagot ni Senyora Beatriz na tila pilit iniintindi ang sitwasyon. Alam mo bang mas mayaman pa siya kay Marco? Ang akala ko pa naman, si Marco na ang pinakamainam para kay Elena. Ngunit ngayon, tila wala nang makakatalo kay Sam sa yaman at impluwensya, sabi ni Don Alejandro habang pinupunasan ang kanyang bibig ng panyo. Sa kabilang dako, si Marco naman ay parang apoy na biglang sumiklab. Nang malaman niyang si Sam pala ang nagmamay-ari ng Monte Maria, hindi niya matanggap ang katotohanan. Sa isip niya, walang lugar ang isang dating magsasaka sa hanay ng mga elite. Ang taong minaliit niya noon ay biglang naging higit pa sa kanya. Hindi niya matiis ang ideya na si Sam ay hindi lamang mas mayaman, kundi mas iginagalang pa ngayon ng kanilang industriya. Hindi ko matatanggap ito, sigaw ni Marco habang nag-iinuman kasama ang kanyang mga kaibigan. Marco, bakit ba kasi hindi mo na lang tanggapin? Ganyan talaga ang negosyo, sabi ng isa sa mga kasama niya. Huwag mo akong turuan kung paano tumanggap ng pagkatalo. Ako ang nararapat sa posisyon na yan, hindi siya, galit na sagot ni Marco. Eh anong gagawin mo? Lahat ng tao sa industriya, siya ang tinitingala ngayon. Hindi ako papayag na ako'y malampasan ng isang tulad niya, sagot ni Marco, bago tuluyang tumayo at iniwan ang kanyang mga kasama. Samantala, sa probinsya, si Sam ay nananatiling abala sa kanyang mga negosyo. Hindi siya nagpatinag sa mga balita tungkol sa pamilya Vasquez o kay Marco. Alam niyang babalik sa kanya ang pamilya Vasquez, at totoo nga, isang umaga, dumating ang liham mula kay Don Alejandro na humihiling ng isang pribadong pagpupulong sa mansyon ng pamilya Vasquez. Nang dumating ang araw na iyon, si Sam, sa kabila ng kanyang simpleng pananamit, ay dala ang kanyang dignidad at ang kanyang prinsipyo. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ni Don Alejandro at ni Senyora Beatriz. Ngayon ibang-iba ang trato nila. Mula sa mapanuyang titig noon, ngayon ay may halong nerbiyos at respeto ang kanilang mga kilos. Sinubukan nilang maging magalang sa bawat salita. Sam, gusto naming humingi ng paumanhin sa mga nangyari noon, bungad ni Don Alejandro. Alam namin na hindi naging tama ang aming pagtrato sa'yo, dagdag ni Senyora Beatriz. Tiningnan sila ni Sam ng mahinahon. Bagamat walang galit sa kanyang mga mata, hindi rin niya ipinakita ang kahit anong emosyon. Ang respeto ay hindi nabibili ng pera, sagot ni Sam. Kung nais nyo ng respeto, kailangang makita ito sa inyong mga gawa, hindi lamang sa inyong mga salita. Sam, gusto lang naming bumawi. Patawarin mo kami, sabi ni Don Alejandro na tila nauutal. Hindi sa akin nakasalalay ang patawad. Ang mahalaga ay kung paano ninyo tratuhin ang iba, hindi lang ako, kundi ang lahat ng tao sa paligid ninyo, sagot ni Sam bago tumayo. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang tama sa kasunduan, ngunit hindi ko maibibigay ang respeto sa simpleng paghingi ng tawad. Lumabas si Sam ng mansyon na tila walang dalang bigat. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na tugon, may natutunan siya sa karanasang ito. Hindi niya kailanman hinangad ang paghihiganti, ngunit alam niyang sa pagkakataong ito, siya ang nagkaroon ng panalo. Hindi man sa yaman, hindi man sa impluwensya, kundi sa pananatili sa kanyang prinsipyo na ang respeto ay nakukuha lamang sa paggawa ng tama at tapat. Si Marco, na dati may mataas na tiwala sa sarili, ay tila nawalan ng direksyon nang malaman niyang hindi niya matatalo si Sam, hindi sa yaman at lalong hindi sa puso ni Elena. Sa tuwing naiisip niya kung paano siya nalagpasan ng lalaking tinawag niyang hampas lupa noon, nararamdaman niya ang tumitinding galit sa kanyang kalooban. At habang nakikita niyang patuloy na umuunlad si Sam, hindi niya maiwasang masaktan sa ideya na lahat ng kanyang pinagmamalaki, ang yaman, ang pangalan,
at pati na ang pagmamahal ni Elena ay nawala sa kanya. Alfred, sabi ni Marco sa kanyang tauhan habang nakaupo sa kanyang opisina. May gusto akong ipagawa sa iyo. Kailangan kong maghanap ng butas sa negosyo ni Sam. Kung hindi natin siya kayang lampasan sa yaman, sisirain natin ang kredibilidad niya. Opo sir, sagot ni Alfred, na tila nag-aalangan ngunit hindi makatutol. Magpadala ka ng mga tao sa hasyenda niya. Gawan niyo ng paraan na matakot ang mga empleyado niya. Kung kinakailangan, maghasik kayo ng takot para magsilayas sila. Ayoko nang makita siyang namamayagpag. Hindi siya ang karapat-dapat na tingalain. Utos ni Marco habang nilalapirot ang mamahaling panulat sa kanyang kamay. Hindi nagtagal, ang mga tauhan ni Sam ay nakaramdam ng kakaibang presensya sa kanilang paligid. May mga di kilalang tao na nagpapakita sa mga plantasyon, nagtatanong ng malalalim na bagay, at nagpapakalat ng chismis na malapit nang bumagsak ang negosyo ni Sam. Nagkaroon ng paninira sa ilan sa mga pananim at may mga tauhan na nakatanggap ng pagbabanta sa kanilang pamilya kung patuloy silang magtatrabaho para kay Sam. Sam, hindi ko na po kaya, sabi ni Mang Ramon, ang kanyang katiwala, isang hapon habang nag-uusap sila sa gitna ng plantasyon. Anong nangyari, Mang Ramon? Bakit ka natatakot? Tanong ni Sam, halatang nag-aalala. May mga taong pumunta rito nung isang gabi. Sabi nila, kapag hindi daw kami tumigil sa pagtatrabaho sa inyo, baka mapahamak kami. Sam, hindi ko pwedeng isugal ang kaligtasan ng pamilya ko. Paliwanag ni Mang Ramon, halos nanginginig ang boses. Tiningnan ni Sam ang matandang katiwala. Alam niyang may halong takot at pangamba ang bumabalot sa kanilang mga empleyado. Ngunit sa halip na sumuko, nagdesisyon siyang palakasin ang kanilang hanay. Huwag kang mag-alala, Mang Ramon. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ilalapit ko ito sa mga awtoridad. Hindi natin hahayaan ang mga ganitong pananakot na manaig, sabi ni Sam na may paninindigan. Pero Sam, paano kung mas lumala pa? Paano kung may masama pang mangyari? Tanong ni Mang Ramon. Ang mahalaga ay alam nating tama ang ating ginagawa. Hindi tayo pwedeng matakot sa mga taong gumagamit ng dahas para sa kanilang pansariling kapakanan. Kung umalis ang ilan, mauunawaan ko. Pero ako, hindi ako susuko. Sagot ni Sam, malinaw ang boses at puno ng determinasyon. Ngunit hindi doon natapos ang mga hakbang ni Marco. Isang gabi, nang halos lahat ng tao sa hasyenda ay nagpapahinga na, may makapal na usok ang biglang umakyat mula sa isa sa mga bodega ng hasyenda ni Sam. Naalimpungatan si Mang Ramon at ang ibang manggagawa nang marinig ang sigaw ng isa sa mga gwardya. Sunog! Nasusunog ang bodega! Sigaw ng gwardya habang nagtatakbuhan ang mga manggagawa. Agad silang nagtipon-tipon, nagsikap na mapigilan ang pagkalat ng apoy gamit ang mga balde ng tubig. Pero mabilis kumalat ang apoy at bago pa nila makontrol, halos abo na ang kalahati ng bodega. Tumawag sila ng bombero, ngunit sa probinsya, matagal ang pagdating ng tulong. Natapos ang gabi nang iniiyakan nila ang malaking pagkakawala ng mga produkto na nasa loob ng bodega. Kinabukasan, habang tinitingnan ni Sam ang mga natupok na gamit, tahimik siyang nakatayo. Hindi siya nagsalita, ngunit halata sa kanyang mga mata ang bigat ng damdamin. Lumapit si Mang Ramon at isa pang tauhan, si Ernesto, na may daladalang balita. Sam, may mga nakakita raw na may mga taong nagpupunta rito bago maghating gabi, sabi ni Ernesto. Hindi ito simpleng aksidente, Sam. May nagpasimula ng sunog na ito. May mga bakas ng gasolina sa gilid ng bodega. Dagdag ni Mang Ramon. Sa halip na magalit, lalong naging seryoso si Sam. Alam niyang si Marco ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang galit ni Marco ay umaabot na sa ganitong level, ngunit hindi siya nagpadala sa emosyon. Alam ko kung sino ang may kagagawan nito, tahimik na sabi ni Sam. Si Marco? Tanong ni Mang Ramon. Malaki ang posibilidad, pero kahit alam ko, hindi ko hahayaang kontrolin ako ng galit. Mas importante na patunayan natin na kaya nating malampasan ito, sagot ni Sam. Nanatili si Sam sa kanyang prinsipyo. Hindi maghiganti, kundi magpatuloy sa paggawa ng tama.
Hindi siya nagpatinag sa paninira ni Marco. Bagamat nasaktan siya sa pagkawala ng mga produkto at sa takot na nadama ng kanyang mga tauhan, mas pinili niyang mag-focus sa solusyon kaysa sa problema. Ipinagpatuloy niya ang negosyo, muling itinayo ang nawala, at ginamit ang pagkakataon upang lalo pang patatagin ang tiwala ng kanyang mga tauhan sa kanya. Bagamat pinipilit siya ni Marco na sumuko, nanindigan si Sam. Ipinakita niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kayamanan o sa galit, kundi sa kakayahang manatiling matatag sa kabila ng pagsubok. Nagdesisyon si Sam na hindi na manahimik pa. Ang mga ilegal na ginawa ni Marco, panggugulo sa kanyang mga manggagawa, paninira ng kanyang reputasyon, at pagsunog sa kanyang bodega ay hindi maaaring palampasin. Sa tulong ng kanyang abogado, naghain si Sam ng demanda laban kay Marco. Hindi ito madaling desisyon para sa kanya dahil alam niyang maraming proseso ang pagdadaanan. Ngunit naniniwala siya na kailangang managot ang sinuman na gumagawa ng mali, anuman ang kanilang estado sa buhay. Samantala, hindi makapaniwala si Marco nang matanggap niya ang balita. "Kinasuhan niya ako?" tanong ni Marco sa kanyang abogado. "Oo, Mr. Montemayor. At malakas ang ebidensya nila. May mga saksi at dokumento na nagdidiin sa inyo." Sagot ng abogado, halatang nag-aalangan sa reaksyon ni Marco. "Hindi siya mananalo sa akin," galit na sabi ni Marco. "Sir, sa tingin ko, mas mabuting maghanda tayo. Ang dami ng ebidensyang hawak nila." "Walang kwenta ang mga ebidensya niya. Kilala ako, may impluwensya ako. Tingnan natin kung sino ang magtatagumpay sa huli," mariing sagot ni Marco bago tuluyang lumabas ng opisina. Sa kabilang dako, narinig ni Elena ang tungkol sa kaso. Bagamat alam niyang mahirap ang kalagayan, nagdesisyon siyang tulungan si Sam. Matagal nang lumalamig ang relasyon nila ni Marco, at sa katunayan, hindi na niya kayang ipilit ang isang relasyon na alam niyang hindi siya masaya. Ang galit at kayabangan ni Marco ay unti-unting tumaboy sa kanya, habang ang katatagan at prinsipyo ni Sam ang lalo niyang hinangaan. "Elena, hindi mo kailangang sumali sa kaso," sabi ni Sam nang mag-usap sila sa opisina ng abogado. "Hindi ako papayag na wala akong gawin, Sam. Alam ko kung gaano kalaki ang ginawang pagkakamali ni Marco at hindi siya dapat makalusot. Isa pa, alam kong tama ka. Kung maaari kitang tulungan, gagawin ko," sagot ni Elena. Bakas ang determinasyon sa kanyang mukha. Habang tumatagal ang kaso, maraming negosyante ang nakisimpatiya kay Sam. Alam nilang si Marco ay may reputasyon ng pagiging tuso at mapanira, at nakita nilang pagkakataon ito upang mas suportahan ang isang leader na may prinsipyo. Nagkusa ang ilang lokal na negosyante na magbigay ng pondo upang muling buuin ang nasirang bodega ni Sam, at ang iba'y nagboluntaryo pa ng kanilang oras upang tumulong sa proseso ng kaso. "Sam, maraming salamat sa paninindigan mo. Kaming mga negosyante ay matagal nang gustong makita si Marco na managot. Ngayon, may pagkakataon na tayo," sabi ni Mr. Reyes, isa sa mga may-ari ng kalapit na plantasyon. "Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa bawat manggagawang tinapakan niya at sa bawat pamilyang naapektuhan ng kanyang mga galaw," sagot ni Sam, seryoso ngunit mapagpakumbaba. Habang gumugulong ang kaso, naramdaman ng pamilya Vasquez ang unti-unting pagbagsak ng kanilang negosyo. Ang masamang pamamalakad ni Don Alejandro at ang pagkakasangkot nila kay Marco sa ilang hindi maipaliwanag na transaksyon ay nagdulot ng malaking dagok sa kanilang kumpanya. Nagkakaproblema sila sa likidasyon at unti-unting nawala ang tiwala ng kanilang mga investors. Naglaho ang kanilang impluwensya sa industriya at ang kanilang dating marangyang pamumuhay ay tila lumabo. "Elena, anong gagawin natin? Paano na ang pamilya natin?" tanong ni Senyora Beatriz habang lumuluha. "Ma, dapat noon pa kayo nagbago. Sinabi ko na sa inyo na huwag makisangkot sa ganitong uri ng mga tao," sagot ni Elena. Halatang nasasaktan pero hindi na makapagpigil. "Pero Elena, kailangan natin ang tulong mo. Wala na tayong maaasahan kundi ikaw," sagot ni Don Alejandro na tila nawawalan na ng lakas. "Huwag niyo akong pilitin pa. Hindi ko na kayang tulungan ang negosyo niyo kung wala kayong pagpapakumbaba.
Wala kayong inisip kundi ang pera at impluensya. Ngayon ito ang resulta. Sagot ni Elena bago tuluyang umalis. Sa wakas, lumabas ang desisyon ng korte. Ang hatol, guilty si Marco sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. Tuluyang nawala ang pangalan ni Marco sa industriya. Nawalan siya ng mga kliyente at koneksyon, at ang dati niyang kumpiyansa ay nawala ng tuluyan. Hindi na rin nagbalik si Elena sa kanya. Bagkus, mas naging malapit siya kay Sam. Hindi upang bumalik sa isang romansa, ngunit upang suportahan ang isang kaibigang pinanindigan ng tama. Nanalo tayo, Sam, sabi ng abogado niya nang ibalita ang hatol. Hindi ito tungkol sa panalo o talo, sagot ni Sam habang nakatingin sa abogadong halatang masaya. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya at sa pagpapakita na may saysay pa rin ang paggawa ng tama. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatiling mapagkumbaba si Sam. Hindi siya nagdiwang ng malaki. Imbes, ginamit niya ang pagkakataong iyon upang ipagpatuloy ang pagtulong sa kanyang mga tauhan at sa mga negosyanteng tumulong sa kanya. Para kay Sam, ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa kung sino ang tinalo, kundi sa kung paano siya tumayo at nanindigan sa tama, sa kabila ng lahat ng hirap at paninira. Matapos ang maraming taon ng alitan at hindi pagkakaunawaan, unti-unti nang lumamig ang mga tensyon sa pagitan ni Sam at ng pamilya Vasquez. Sa kabila ng mga pinagdaanan, si Sam ay hindi nagkimkim ng galit. Nanatili siyang tahimik at mapagpakumbaba, naniniwalang sa tamang panahon ay maayos din ang lahat. Samantala, ang pamilya Vasquez ay nalugmok sa mga problemang dinulot ng kanilang maling pamamahala at sa epekto ng pagkawala ng tiwala ng mga tao sa kanilang negosyo. Nakaramdam sila ng lungkot at pagsisisi sa mga pagkakamali nila sa nakaraan, lalo na kay Sam. Isang araw, habang tahimik na nagtatrabaho si Sam sa kanyang opisina, may dumating na bisita. Si Don Alejandro Vasquez, bagamat nag-aatubili, ay nagpasiyang puntahan si Sam upang humingi ng tawad. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ng binata, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Sam, bungad ni Don Alejandro sa may pintuan ng opisina ni Sam. Don Alejandro, sagot ni Sam, kalmado ngunit halata ang pagtataka sa kanyang tinig. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Gusto kong makipag-usap. May kailangan akong sabihin, sagot ni Don Alejandro na tila hindi mapalagay. Pumasok po kayo, maupo po kayo, tugon ni Sam, sabay hila ng silya para sa matanda. Umupo si Don Alejandro at pansamantalang natahimik. Hindi siya sanay humingi ng tawad, lalo na sa isang tao na noon ay kanilang hinusgahan. Ngunit nang makita niya ang matahimik na ekspresyon ni Sam, unti-unting lumabas ang kanyang mga salita. Sam, alam kong maraming taon na ang nakalipas simula noong hindi ko itinuring ng tama ang pagkatao mo. Maraming beses kitang hinusgahan dahil sa akala kong estado mo sa buhay. Hindi ko naisip na mas mahalaga ang integridad at kabutihang loob kaysa sa kayamanan o pangalan. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng iyon, sabi ni Don Alejandro. Halos pabulong, ngunit malinaw ang sinseridad. Tiningnan siya ni Sam at sa halip na magalit o magparinig ng mapanumbat na salita, ngumiti siya ng bahagya. Don Alejandro, matagal ko na po kayong napatawad, sagot ni Sam. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano natin itinutuwid ang mga pagkakamaling iyon. Maraming salamat, Sam. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, pero gusto kong magpasalamat sa kabutihang ipinakita mo sa kabila ng lahat, sagot ni Don Alejandro. Bakas sa kanyang mukha ang kaginhawahan. Sa kabila ng hindi naging magandang relasyon nila noon, pinili ni Sam na maging mapagpatawad. Hindi siya nagtanim ng galit at mas pinili niyang tignan ang hinaharap kaysa sa mga pagkukulang ng nakaraan. Ang simpleng pagpapatawad ni Sam ay nagbigay ng malaking aral kay Don Alejandro. Nang makauwi ito, agad siyang kinausap si Elena at ang kanyang asawang si Señora Beatriz. Elena, kailangan na nating baguhin ang pananaw natin sa maraming bagay. Hindi ko na kayang panatilihin ang pagmamataas. Ang dami na nating nasaktan
At nais ko nang itama ang mga iyon, sabi ni Don Alejandro habang iniabot ang kamay sa kanyang anak. Pa, masaya akong naririnig ko yan mula sa'yo, sagot ni Elena na halos hindi mapigilang maiyak. Samang nagbukas ng mata ko, Elena. Isa siyang tunay na tao. Hindi dahil sa yaman niya, kundi dahil sa prinsipyo niya sa buhay. Dapat noon pa natin nakita yon, dagdag ni Don Alejandro. Oo pa, natutunan ko rin ang leksyon ko. At mula ngayon, gusto ko nang maging bahagi ng pagbabago. Sagot ni Elena na puno ng determinasyon. Ang pamilya Vasquez ay nagsimulang magbago. Unti-unti nilang binago ang kanilang pananaw sa buhay at sa mga tao sa paligid nila. Naging mas maingat sila sa kanilang mga salita at kilos at nagpatuloy sa paglinang ng respeto at pagpapakumbaba. Sa prosesong ito, mas naging malapit si Elena kay Sam. Sa tuwing nagkikita sila, mas lalo nilang nararamdaman ang koneksyon na hindi kailanman nawala. Walang galit, walang hinanakit. Ang tanging natira ay ang kanilang tunay na pagmamahalan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa taniman ng mangga sa Monte Maria, nag-usap sila tungkol sa lahat ng nangyari. Sam, salamat sa pagpatawad mo sa pamilya ko. Alam kong hindi madali yon para sa'yo, sabi ni Elena, hinahawakan ang kamay ni Sam. Elena, hindi naman kailanman nasusukat ang tao sa kung gaano karaming beses siyang nagkamali. Mas mahalaga kung paano niya itinatama ang mga pagkakamali niya. Sagot ni Sam, titig na titig sa dalaga. Ang mahalaga ngayon, Sam, ay magkasama tayo. Walang mga hadlang, walang mga intriga. Sagot ni Elena na may ngiti. Tama ka, Elena. Wala nang dahilan para hindi natin ipagpatuloy ang mga pangarap natin. Sagot ni Sam bago siya niyakap ng mahigpit ni Elena. Sa pagkakataong iyon, walang natitirang hadlang. Ang mga nakaraang alitan at maling akala ay nawala na. Ang pagmamahalan ni Sam at Elena ay muling namukadkad, mas matibay kaysa dati. At sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, dala nila ang mga aral ng nakaraan, ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, ng respeto, at ng tunay na pagmamahal na hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay. Lumipas ang ilang buwan matapos magkaayos ang lahat. Ang probinsya, na dating tahimik at simpleng lugar, ay muling naging masigla. Ang balita ng kasalang magaganap sa hasyenda ni Sam ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Hindi lamang ito dahil kilala si Sam bilang tagapagmana ng Monte Maria, kundi dahil ito rin ang sagisag ng pagmamahalan na nalampasan ang lahat ng hadlang. Sa araw ng kasal, ang malawak na taniman ng mangga ay naging isang maaliwalas na lugar ng pagdiriwang. Sa ilalim ng lilim ng mga punong mangga, isang altar na napapalamutian ng mga sariwang bulaklak ang itinayo. Ang mga bangko ay gawa sa kahoy at maayos na inayos upang magbigay ng simpleng ngunit eleganteng ganda sa lugar. Ang mga panauhin, kapwa mga magsasaka at mga negosyante, kaibigan mula sa bayan at lungsod, ay unti-unting dumating, lahat ay may ngiti sa kanilang mukha. Ang init ng araw ay sinasabayan ng malamig na hangin mula sa kalapit na ilog, at ang mga ibon ay tila umaawit ng kanilang masayang pagsalubong sa bagong kabanata ng buhay ni Sam at Elena. Sam, handa ka na ba? Tanong ni Mang Ramon habang inaayos ang kwelyo ng barong Tagalog ni Sam. Handa na, Mang Ramon. Hindi ko akalaing darating ang araw na to. Parang kailan lang, iniisip ko kung magkakaroon ba ako ng pagkakataong itama ang lahat. Ngayon, nandito na tayo. Sagot ni Sam, may bahagyang ngiti at halatang kinakabahan. Huwag kang mag-alala, napakabuti mong tao. Alam kong magiging maganda ang buhay niyong mag-asawa. Ani ni Mang Ramon na parang isang tatay na tumatayong gabay para kay Sam. Samantala, si Elena naman ay nasa isang maliit na kubo malapit sa taniman. Kasama niya si Señora Beatriz at ang ilang kaibigan. Ang kanyang bestida ay hindi marangya, ngunit may kakaibang ganda. Isang simpleng damit na yari mula sa mga lokal na materyales, ngunit binigyang diin ng mga bordang puno ng kahulugan. Sa kabila ng kanyang emosyonal na sandali, hindi niya mapigilang ngumiti. Elena, napakaganda mo, ani ni Señora Beatriz habang sinusuot ang belo ng anak.
Salamat, Ma. Natutuwa akong nandito ka. Salamat sa lahat ng suporta mo, sagot ni Elena, na halos maiyak na sa dami ng emosyon. Huwag ka nang umiyak, anak. Panahon na para magsimula ka ng bagong kabanata kasama si Sam. Alam kong magiging masaya ka, sagot ni Senyora Beatriz habang hinahaplos ang buhok ng anak. Nang magsimula ang seremonya, tahimik ang lahat. Ang mga panauhin ay tumayo nang si Elena ay lumakad papunta sa altar, kasabay ng tunog ng gitara na tumutugtog ng isang masayang awitin. Si Sam, na nakatayo sa harapan, ay hindi maikubli ang ngiti habang palapit ng palapit si Elena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Sa kanilang harapan ay hindi lamang ang altar, kundi ang mga taon ng pagsubok, pagpapatawad at pagmamahal na nagpatibay sa kanila. Ngayon, higit pa sa dati, alam kong ito na ang tamang landas para sa atin. Bulong ni Sam kay Elena nang sila'y magkatabi na sa altar. Wala nang mas mahalaga pa sa akin, Sam. Ikaw lang, sagot ni Elena, bahagyang tumawa habang pinupunasan ang luha ng kaligayahan. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng damdamin. Ang mga sumpaang binitiwan nila ay puno ng tunay na pagmamahal at pagpapakumbaba. Nang idineklara ng pari na sila'y mag-asawa na, ang masigabong palakpakan at masayang hiyawan ng mga panauhin ay sumabog sa buong hasyenda. Ang mga kapitbahay na hindi nakadalo ay nakatayo sa may kalsada, lahat ay nagsasaya para sa kanila. Sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Don Alejandro kay Sam. Sam, salamat sa lahat. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, pero masaya ako para sa inyong dalawa. Alam kong magiging mabuting asawa ka sa anak ko, ani ni Don Alejandro. Salamat, Don Alejandro. Pangako, iingatan ko si Elena at ang lahat ng itinayo natin. Sagot ni Sam, taos-puso ang kanyang mga salita. Matapos ang kasal, naging tahimik ngunit masaya ang buhay ni Sam at Elena. Sa probinsya, kung saan sariwa ang hangin at puno ng kalikasan ang paligid, nagpatuloy sila sa pamumuhay ng may simple ngunit makabuluhang mga layunin. Si Sam, bagamat kilala na bilang isang maunlad na negosyante, ay nanatili pa ring masipag na magsasaka. Naging inspirasyon siya ng mga tao sa kanilang lugar. Isang dating hamak na magsasaka na naging simbolo ng tagumpay sa pamamagitan ng pagsusumikap at kababaang loob. Ang bawat hakbang nila bilang mag-asawa ay puno ng pagmamahalan, respeto, at paninindigan. Sa bawat umaga, magkasama silang nagkakape sa beranda ng kanilang bahay sa gitna ng taniman. Ang kanilang mga usapan ay hindi tungkol sa yaman o tagumpay, kundi tungkol sa kung paano pa nila maibabahagi ang kanilang mga biyaya sa iba. Ang Monte Maria ay naging hindi lamang isang hasyenda, kundi isang komunidad na puno ng sigla, kung saan ang mga tao ay nagtutulungan, at ang kasipagan ay ginagantimpalaan ng paggalang at pagmamahal. At doon nagtatapos ang kwento ni Sam at Elena, isang kwento ng pagsubok, pagkakaayos, at pagmamahal. Ang kanilang paglalakbay ay nag-iwan ng aral na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng respeto at pagmamahal na naibahagi sa iba.